Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pumpanig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, ha? Ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. O ito, mainit na balita, naglabas na, mahaba yung naging pahayag ni Kibuloy. May mahabang pahayag na po si Kibuloy na inilive sa kanyang stasyon doon sa SMNI at sa DZAR. Hmm? Hindi ko pa na-download ang buong laman pero napanood ko na. Ha? Napanood ko na po lahat yung buo-buong pahayag niya at tulad ng dati, ah, wala ka namang makikitang mukha niya, boses niya lang ang pinarinig. At tulad din ng dati, tulad ng dati, pinahayag niya na naman ang galit niya sa administrasyon ni Marcos, nakikipagsabwatan daw ito sa CIA, sa FBI, sa Amerika, at sa bandang huli, sabi ni Kibuloy, hindi siya pahuhuli ng buhay. Hindi siya pahuhuli ng buhay. Barilin na lang daw siya. Yan po ang warning ni Kibuloy. At pangalawa, at isa pa po pala, naiyak si Kibuloy. Naiyak. Mamaya, hintayin nyo yung kapag diniscuss ko yon, ipapakita ko sa inyo. Sa huling bahagi, umiyak si Kibuloy. Sabi ko sa inyo hindi niya talaga matanggap na siya'y makukulong. Yan yung di ba diniscuss ko na yan nung nakaraang araw, sabi ko, ang nag-aano kay Kibuloy na wag sumuko ay yung kanyang pride at hambog. O yun. Yan yung yan yung mga kabunyog. May pahayag siya, mahaba yung pahayag niya, mahabang bahagi. Yung nung naalala nyo yung dati niyang pahayag noon, na ganun din, hindi makita yung kanyang mukha. Ano rin siya, nagsasalita lang, recorded lang, voice recording lang. Sabi ni Roselito Esteban, nasa Makati lang yan, sa ACQ building yan. Ang unang bahagi ng kanyang mga sinabi, bakit daw siya kinasuhan? Yun daw ay political persecution. Kumbagay panggigipit daw talaga sa kanya yan. Kasi ang tagal na daw ng kaso na yan, binuhay lang daw ulit. Yung mga sinabi niya. At pangalawa, mayroong mga kumalas sa kanyang kingdom nation, sa kanyang sekta ng relihiyon, na interesado daw sa mga ari-arian, kiyaman ng kanyang sekta. Yan. Kaya yan daw yung dahilan. Nagsabwatan na daw ang Amerika at saka itong gobyerno ni Marcos, pati Senado, pati Kamara, lahat na daw ito nagsabwatan. Kaya hindi raw siya papayag na maaresto. Kasi ang end game daw nito o ang patutunguhan, isusurrender siya ng gobyernong ito sa puti, sa Amerikano. Yan daw yung end game. Yan daw mga kabunyog. Kaya hindi daw siya susuko, hindi raw siya magpapaaresto kasi ang gagawin daw sa kanya, pag naaresto siya, isusurrender siya sa Amerika. Yan daw ang end game. Isusurrender siya sa FBI at sa CIA. Kasi may sabwatan na daw ang Amerika at si Marcos. Yan po mga kabunyog. Kaya lang, hindi pa lang downloadable yung kanyang mga sinabi. Pag dina-download ko, hindi pa. Kasi ganyan po sa YouTube kapag ka-upload pa lang, hindi pa madaling i-download. Hintayin nyo maya-maya, magkakaroon tayo ng full na nun. Pero advance info sa inyo, yung mga sinabi niya noon, naalala nyo, yung dati na siyang nagsalita rin noon, na binabatikos niya ang sabwatan ng Amerika at ni Marcos, gayon na naman ang sinabi niya dito. Lahat daw ng ito, ang tawag niya, isa sa ilalim daw siya sa extraordinary rendition. Pag naaresto daw siya, o kaya pag sumuko siya, kukunin na siya ng Amerika. O isusurrender na daw siya ng gobyerno ni Marcos. Yun daw talaga ang endgame niya. Kaya hindi raw siya papayag diyan. Hindi raw siya papayag sa endgame na yan. Ang sabi niya, hulihin na lang siya.
At kapag inaresto siya, ha, hindi siya pahuhuli ng buhay. Magiging martir na lang daw siya. O yun mga kabunyo. Sabi ni Grandelia, matindi ang conspiracy theories ni Kibul. Yun na nga eh. Parang ang naiisip, alam nyo, yung lahat ng mga sinabi ni Kibuloy, kung papaniwalaan nyo, parang nagsabwatan lahat-lahat eh. Parang nagsabwatan ang US, si Marcos, si Larissa Hontiveros, pati mga leftist na mga sila Franz Castro, Makabayan Black, kasabwat. Ano sa kanya, lahat nagkasundo, lahat laban sa kanya. Conspiracy theory, matindi. Involve ang Amerika, involve si Marcos, involve ang Kamara, involve ang Senado, involve ang DOJ, involve si Risa Hontiveros, involve ang Makabayan Black. Kumbaga lahat nagkaisa daw, nagsabwatan laban sa kanya. Ang tindi nito ni Kibuloy. At sa bandang uli, sinasabi niya, hindi siya papayag na mahawakan ng puti. Tinatawag niya ang Amerika puti. Hindi raw siya papayag na mahawakan ng mga puti. Paglalaban niya raw ang karapatan niya bilang Pilipino. Nalulungkot daw siya na mismo ng bansa niya ang nagkakanulo sa kanya. Yun. Alam niyo, sa bandang uli umiyak. Umiyak si Kibuloy dun sa bandang uli. Ano to? Pero ang sabi niya, kayong mga NBI, kayong mga CIDG, kayong mga PNP, hulihin nyo ako. Pero ito ang tandaan nyo. Hindi nyo ako mahuhuli ng buhay. Yun ang warning niya. Di bali na daw dumanak ang kanyang dugo, basta't para sa bayan. Wow! Biglang naging ano si Kibuloy eh. Alam nyo, ang mga mensahe niya, di ba? Ang mga mensahe niya dati, kontra sa NPA, kontra sa komunista. Ngayon, bigla, sabi niya, lalabanan ko ang mga injustices, ang oppression. Hindi raw siya pahahawak sa mga puti. Kasi ang nangyari na daw ngayon, ito pang sinabi ni Kibuloy, yung mga NBI daw na yan, saka mga PNP, CIDG, hawak na daw yan ng mga puti, ng mga dayuhan ng Amerikano. Kaya yan daw mga kababayan niya ng mga PNP, CIDG, NBI, nagsisilbi na daw sa dayuhan. Kaya nalulungkot daw siya sa nangyayari sa bansa natin. Kaya ano daw siya, maninindigan daw siya sa kanyang honor, dangal mga kabunyog. Maninindigan daw siya sa kanyang honor bilang pastor, bilang Pilipino. Hindi na niya daw hahayaan na masira ang kanyang dangal. Mamatay na lang daw siya sa pagtatanggol ng kanyang dangal. May dangal ba si Kibuloy? May dangal ba mga kabunyog? Sayang hindi pa nada-download yung ano eh. Ang ganda sanang ipanood ko sa inyo. Pero para may advance info kayo, yun ang sinasabi niya. So, hindi talaga susurinder, mga kabunyog. Sinabi niya na hindi siya susurinder. Hindi daw siya. Pero sabi niya, hindi daw siya nagtatago dahil guilty siya. Hindi raw siya nagtatago dahil guilty siya. Hindi raw siya susuko dahil daw pinoprotektahan niya ang sarili niya. Kasi ang gagawin daw sa kanya, extraordinary rendition. Kaya nga daw hindi siya pumunta sa Senado eh. Kasi alam niya na daw na pag pumunta siya sa Senado o kaya sa Kamara, isa-cite in contempt siya, ikukulong siya. At pag nakulong siya doon, darating ang mga FBI, parang ganun yung senaryo niya, ganito mga kabunyog. Kaya hindi siya uma-attend doon sa Senado at Kamara kasi isa-cite in contempt siya doon at ikukulong siya. Habang nakukulong siya, darating ang mga dayuhang puti. Yung mga FBI ang tinutukoy niya at isusurinder siya. So hindi niya raw yun mapapayagan. Yan. Yan mga kabunyog. Kaya lahat daw ngayon sa gobyernong ito, pati mga NBI, pati mga CIDG, PNP, hawak na daw yan ng dayuhang puti. Matindi. So anong kaya gagawin niya? Hihingi siya ng tulong sa mga inchik? Sa bandang huli daw, papanatiliin niya raw ang kanyang honor.
Ang ginamit niya talagang term, mga kabunyog, hindi siya nangilabot, honor talaga. Ha? Sabi niya, I will stand by my honor. Yung dangal daw ng kanyang pagiging pastor. Yan. Hindi raw siya papayag na sa bandang huli naiyak si Kibuloy, naiyak. Bakit daw nangyayari to sa kanya? Hindi niya daw to inisip na mangyayari daw to sa kanya. Ang sabi niya, hindi raw siya mahuhuling patay. Ay hindi daw siya mahuhuling buhay. Tandaan daw 'yan. Kung kailangan daw na magbuwis siya ng magdumanak ang dugo niya. Gagawin niya. Para daw sa kanyang kingdom nation, para sa bansang ito. Oh, wow. Sabi niya, pinag-iinitan siya dahil sa pagkikipagkaibigan niya kay Duterte. Sabi niya, kasalanan ko ba na naging magkaibigan kami ni Duterte? Shout out kay Virginia sa USA, kumusta po? Kaya hindi pa kasi nada-download yung niya yung buong mga sinabi niya, pero maya-maya mada-download ko na yan. Papanood ko sa inyo. Talagang matindi ang paniwala niya na ang lahat ng nangyayaring ito ay kagagawa ng Amerika. Kagagawa ng Amerika, mga kabunyog. Ang sinasabi niya, ang gobyerno daw ito ni Marcos ay nagpaka sa Amerika. Nagpa-control na daw sa Amerika. Kahit daw yung mga NBI, CID, PNP, hawak na rin daw yan ng dayuhang puti. Kaya hindi raw siya magpapahuli dyan. Kasi ang talaga daw plano ng mga yan, extraordinary rendition. Yan daw yung endgame. Mas talagang aabangan natin ang mga susunod na kabanata. Ano kayang gagawin ni Kibuloy? Manlalaban talaga? Kasi ang warning niya, hindi siya pahuli ng buhay. Yan, daw? Hindi siya pahuli ng buhay, sabi niya. Kung kailangan daw na dumanak ang dugo, katulad ni Rizal, tinulad niya pa ang sarili niya kina Bonifacio at kila Rizal. Tinulad niya pa ang sarili niya kila Bonifacio at Rizal. Hindi raw siya nagtatago dahil guilty siya. Nagtatago daw siya dahil pinoprotektahan niya ang sarili niya. Kasi ang gagawin daw sa kanya, isusurinder siya sa dayuhang puti. Kaya hindi daw siya papayag. Kung yan daw ang endgame nila, ang endgame niya naman, mamamatay siya. Yun. Abangan natin to, mga kabunyog. Abangan natin to. Maganda tong balitang to Okay. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.